Nasubukan mo na bang mag-imbita sa iyong party pero hindi dumating ang iyong inimbitahan? Ano ang pakiramdam mo? Malala ko nung minsan kami ay naimbita ng aking asawa na mag-join sa isang tinatawag na marriage encounter. Ito ay para sa mga mag-asawa para mapalalim pa ang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Nung una ay sabi ko, kailangan pa ba namin yan? Hindi naman kami ganun na nag-aaway, wala naman kaming problema. Okay naman ang pamilya, naglilingkod naman kami sa Diyos. So ilang tanggi. Kaya lang, pinagbigyan lang namin siya para matigil na siya dahil ilang taon na siyang naimbita. At nalaman namin na ang ganda pala ng marriage encounter para sa mag-asawa. Lalong titibay ang iyong samahan, anumang problema ang dumating at maintindihan natin na ang pagkasama ng mag-asawa ay kailangang nakasentro at nakaangkla sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang Diyos ay nag-iimbita sa isang talinghaga, sa isang kasalan. Maraming tumanggi. Mayroong mga dumating pero hindi nakasuot pang kasal. Kaya siya nagalit. Ang inimbita niya sa atin ay yung pagharian ka ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Pero nakita ko dito sa Ebanghelyo na ang imbitasyon ng Diyos ay bukas para sa lahat, nasa ating desisyon kung tatanggapin natin. Sabi nga sa ating katekismo, Jesus invites all to enter the kingdom of God. Walang pinipili, nasa atin. Kaya nga, pag tayo ay inimbita ng Diyos, ano ang tugon natin? Maraming beses tayo ay kinakausap ng Diyos na pagharian tayo ng kanyang presensya. Pero malimit, abala tayo sa maraming bagay, sa ating cellphone, sa ating social media, pagbababad sa TV, telebisyon, panonood ng teleserye na walang katapusan. Naubos ang oras natin sa maraming bagay pero yung imbitasyon ng Diyos na makinig sa kanyang salita o magsimba o mag-attend ng prayer meeting o makinig sa salita ng Diyos ay wala na tayong panahon. Kaya ang nararamdaman natin, laging may kulang sa buhay natin. At kung tayo naman ay nagdesisyon na sumunod sa Diyos, abay kailangan magsuot tayo ng yung tinatawag na damit pangkasal para hindi magalit ang Diyos. Ano ba itong damit pangkasal? Ito yung totoong repentance, pagbabago. Ito yung totoong pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung